Good morning mga kainday! Ako na naman. Ito na naman ako. At ito na nga maaga na akong sinabihan ng aking amo na, Rosie, please clean my company. Ha? Naloka naman ako. Kung anong company, nun pala ay office niya. Oh my God. Kailangan talaga dito malawak-lawak ang pag-iisip mo. Kailangan marunong-runong ka kahit paano umintindi ng mga English nila. At syempre, kailangan din nila tayo intindihin, ganun. Syempre naman kahit papano, kailangan intindihin nila tayo at intindihin natin sila, di ba? O ganun, mag-intindihan kayo. My God! Inumpisahan ko na nga mga kainday ang pagpunas ng lamesa kasi kailangan ang lamesa na yan ay walang alikabok, walang mga bakat-bakat, walang mga bakas ng kung ano. Kasi si Amo mahilig magpiano. Oh my God. Alam niyo ba yung piano? Yan ang tawag naming mga kunyang dito sa Hong Kong. Yung piano, yung pag kamay-kamay nila sa lamesa, titignan nila kung maalikabok ba o madumi ba. Ganon. Para sa akin, yun ang tawag ko. Ayun ko din sa iba. Pero naririnig ko lang din sa iba. Kaya nasabi ko mga kunyang. Lumipat naman ako sa kabilang lamesa at nang mabawas-bawasan na ang aking pagmekos-mekos mga inday. Sinunod ko naman yan, linisan yung cabinet. Pinunas-punasan ko na rin. Para naman kahit paano, malinis sa kanyang company. Company, ang kanyang office, mga inday. So, sobrang sipag ko nga. Nilinisan ko lahat ng kanyang cabinet. Tapos, ako ay nabagod. Upo muna ako nagpaikot-ikot sa kanyang wheelchair. Basta yan, upuan niya sa office ba? Sino ba naman hindi sisipagin ito? Siyempre, bayad to, no, mga inday. Ito ay aking sideline sa aking amo sa pagdinis sa kanyang company. Company naman, oh my God. Office, mga inday. So, yan, pinunasan ko na rin ang kanyang lamesa sa kanyang sala. Siyempre, kailangan marinis yan kasi iba talaga yung ugali niya. Mabait ang aking amo, sobra. Kailangan ko rin magmadali na mag-mekos-mekos sa kanyang office. Kasi nga, pag uwi ko sa bahay, ako'y magdilinis pa mga kainday. Inuna ko lang talaga ang kanyang company. Oh my God, company, office pala. Nahawa na ako sa kanya. Panay na lang company. Office. Kaya lang naman ako nag-sideline dyan. Kasi amo ko naman siya, tsaka bayad naman. At hindi rin naman ako pumabayad na kung ano-ano yung paggawa niya sa akin. Kung ano yung nasa kontrata, yun naman yung gagawin ko. Yun lang yung susundin ko. Dati nga mga kainday, pinag-deposit pa niya ako ng mga. Kasi sobrang daming pera eh. Kaya ng pera niya sa China Bank. Pero sa bakas, naubusan na rin siya ng pera kapag papadeposit sa akin sa bangko. Ay, nakakaloka eh. Haba din ang pila doon. Naubos ang oras ko doon sa bangko kapag ako'y nagde-deposit. Or naisipan din niya na wala sa kontrata namin kaya itinigil na niya ang pagpapasideposit sa akin mga inday. Maiba nga tayo mga inday. Magbalik na tayo sa ating pagmekos-mekos at nang tayo mayarin at makauwi na. At nang sa bahay naman tayo makapagmekos-mekos. Isinunod ka na nga mga kainday ang kanyang cabinet sa baba. Pinagtatanggal ko at ibinalik ko rin pagkatapos kong punasan. Ganyan nga lang ako maglinis. Tanggal, punas, balik. Tanggal, punas, balik. Ganyan lang mga kainday. Kailangan natin magmabilis at may iba pa tayong trabaho. Medyo may kiniitan lang naman itong office ng amo ko kaya mabilis lang siyang linisan. Pero kailangan lang na wala na siyang makitang alikabok kasi medyo may pagka-allergy siya sa alikabok mga kainday. Kaya naman lahat-lahat dyan kahit kasulok-sulukan kailangan kong punasan. Kasi pinagkatiwalaan niya ako at iniwan niya ako dyan sa office niya. Oh my God. Babalik na nga lang siyang malinis at mabango ang kanyang office. Wow! Aba, nagpaparamdam yata itong alak na to. Sabi niya, tagay-tagay. Tagay-tagay. Oh. Loka. Ito man pwesto na to, ito yung malapit sa sala. So, yan, pinunas-punasan ko na rin at maganda-gandang tingnan ng kanyang office.
Kinuha ko na nga rin yung walis at na makapagwalis na kasi nga wala ditong vacuum. Hindi uso ang vacuum dito sa kanyang office mga kainday kaya tamang walis-walis lang tayo. Pinaspasan ko na nga ang pagwawalis mga kainday at nang ako'y matapos na, naiinip na rin dapat na oo at nagugutom na mga oras na yan mga kainday. Kasi nga nung umalis ako wala pa akong almusal. At kahit nga wala akong almusal pa dyan sa mga oras na yan, ako ay energetic pa rin. Kasi nga may bayad, alam mo naman, kapag may bayad, medyo masipag-sipag tayo ng konti mga kainday. Kasi nga na mga oras na yan, pagkatapos kong ihatid ang aking alaga, dumiretso na ako sa kanyang office. So yan, kinuha ko na din yung map. Kahit hindi nyo na nakita, nagmap na ako dyan ha. Wala yung halong magic, basta malinis yan mga kainday ko. Patapos na nga ako ng mga oras na yan mga kainday ko. So yan, nagayak na rin ako. Pauwi na ako kasi ng mga time na yan medyo malamig-lamig kas ang panahon. Kaya ako'y naka-jacket. Ako ay uuwi na at mag-MTR lang ako. Siyempre, ito ang bayad, 100. Pwede na rin pangkain, pambili ng sabon, pambili ng shampoo. Ito na nga yung panalabasan ng aking paglilinis mga kainday. Medyo okay na, parang office na siya. Sabi nga pala ni Amo, isara ko daw ang kanyang pinto. At ang sabi pa niya, ang susi ay itago ko sa CR. So yan, sinunod ko naman, nilagay ko sa CR. Mga oras nga na yan mo, ba na rin ako, yan. Diyan, tapos mag-MTR ako. Pauwi na ng bahay. Tapos sa bahay naman maglilinis mga kainday. Mga oras na yan no, sarap mamili kasi ang daming pamilihan. Masarap mamili kung may pambili. Kaso, walang pambili. Pero syempre, bibilin lang natin yung mga kailangan natin at na hindi tayo maistakan sa bahay. Kasi ang bahay dito ay maliit lang mga kainday. Wala kang paglalagyan ng mga cargo mo na gusto mo ipadala. So mga oras na yan, nagyan ako sa Mongkok. Ayan. Mongkok. Papunta na tayo sa Tapuawan guys. So hanggang dito na lang ang aking video. Sana nag-enjoy kayo and maraming salamat.